Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tarragona sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tarragona. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kadto nga atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsabay mula sa aklat ng mga awit, 70 kabanata, ang talata po ay 5. Ang mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umaga tumutubo sa panaginip. Mga taong pumapanaw na para mong winawali, parang damo sa umaga tumutubo sa panaginip. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos. At ang aming hiling, Panginoon, walang anumang kasinungalingan ng kaaway ang manatili sa aming mga puso. Bagkus ang lahat ng ito ay mapawi ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tarragona sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Tarragona nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Tarragona. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 13 kabanata. Ang talata po ay 11 hanggang 16. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo
ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkakaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang nagmatigas ang paraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alaala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y inilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa tatak ng pagtubos at pag-alaala. Ang ating teksto ngayon ay nagdadala sa atin sa isang napakahalagang sandali sa kasaysayan ng bayang Israel. Kaaalis pa lamang nila sa mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto sa gitna ng kanilang paglalakbay patungo sa lupang ipinangako ng Panginoon. Nagbigay ang Panginoon ng isang utos, ang pagbubukod at pagtubos sa bawat panganay na lalaki, maging tao o hayop. Maaring sa unang basa ay tila kakaiba ang batas na ito na sa ating makabagong panahon. Ngunit ating sasaliksikin ng malalim, makikita natin na ito ay puno ng pag-ibig, grasya at paalaala sa katapatan ng Diyos. Unang punto, ang pag-aari ng Diyos. Lahat ng panganay ay bukod. Sinasabi sa talata 11 at 12 na kapag dinala na sila ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, dapat nilang ibukod para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ang prinsipyo nito ay ang unang bunga o ang panganay ay sumisimbolo sa pinakamainam, sa lakas at sa kinabukasan ng isang pamilya. Sa pagbibigay ng panganay sa Diyos, inikilala ng Israel na ang Diyos ang tunay na may-ari sa lahat ng mayroon sila. Ang lahat ng mayroon tayo ngayon, ang ating buhay, pamilya, talento, kabuhayan, ay hindi sa atin. Ito ay pag-aari ng Diyos. Handa ba nating ibukod at ibalik sa Kanya ang unang bahagi ng ating panahon at biyaya? Ikalawang punto, ang presyo ng pagtubos. Grasya sa gitna ng hatol. Ipinag-utos ng Diyos na ang mga panganay na hayop na marumi tulad ng asno ay dapat tubusin ng tupa. Kung hindi, babaliin ang leeg nito. Higit sa lahat, ang mga panganay na anak na lalaki ay dapat ding tubusin. Bakit may pagtubos? Dahil noong sinaktan ng Diyos ang Ehipto sa ikasampung salot, namatay ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo.
Ngunit ang mga panganay ng Israel ay iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng kordero sa kanilang mga pinto. Ang pagtubos na ito sa Exodo ay isang anino ng mas dakilang pagtubos. Tayo ay nakatakda sanang mapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit binayaran ng Diyos ang ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya na kordero ng Diyos. Siya ang naging katubusan sa lahat nating kasalanan. Ikatlong punto, ang pamanang kwento, pagpasa ng pananampalataya sa susunod na saling lahi. Sa talata 14, sinabi, darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. At ang sagot ay dapat magsimula sa kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkakaalipin. Ang pagmamasid ng mga bata sa mga ritual ng kanilang magulang ay nagbubukas ng pinto para, para sa pagtuturo. Tungkulin ng bawat magulang na ikwento sa kanilang mga anak ang kabutihan ng Diyos. Itinuturo ba natin sa ating mga anak kung paano tayo iniligtas at pinagpala ng Diyos? Huwag nating hayaan na maputol ang kwento ng katapatan ng Diyos sa ating henerasyon. Ang pananampalataya ay hindi lang pansarili. Ito ay ipinamamana. Ikaapat na punto, ang tatak ng pag-alaala, buhay na saksi sa mundo. Ang paghahandog at pagtubos na ito ay magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ang kamay ay sumisimbolo sa ating mga gawa at ang noo ay sumisimbolo sa ating mga isip at desisyon. Ang pagliligtas ng Diyos ay dapat magbago sa kung paano tayo mag-isip at kung paano tayo kumilos. Ang buhay ba natin ay may tatak ng pagiging ligtas? Nakikita ba ng mga tao sa ating paligid sa pamamagitan ng ating pamumuhay na tayo ay binili na at pag-aari ng Diyos? Mga kapatid, ang Exodo 13, talata 11 hanggang 16 ay isang malakas na paalaala na tayo ay dinala ng Diyos palabas sa kadiliman ng kasalanan, hindi upang mabuhay para sa sarili, kundi upang mabuhay para sa Diyos. Tayo ay tinubos sa napakamahal na halaga, ang dugo ng kanyang anak, ang ating manunubos. Kaya italaga natin ang ating mga buhay bilang buhay na hain sa Kanya. Ikwento ang Kanyang kabutihan sa ating mga anak at taglayin natin ang tatak ng Kanyang pag-ibig sa lahat ng ating iniisip at sa lahat ng ating ginagawa. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami inyong pinayagan na minsan pang maunawa ang inyong dakilang kalooban, lalo na po sa paghahandog ng mga panganay sa inyo.
Kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na aming kinwestiyon at hindi namin ganap na sinunod ang inyong dakilang kalooban. Ang aming hiling, Ama, kami po ay patuloy na kalooban ng karunungan at kaunawaan sa pagganap ng inyong utos. At sa pangalan ni Jesus, nababatid po namin na sa aming pagganap nito, kung paanong iyong pinalayang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo, amin pong inaangkin na kami rin ay pinalaya nyo na sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway, at kami tunay na malaya na. Ang aming panalangin, maganap namin ang inyong dakilang kalooban naming matupad at masunod ang inyong dakilang nais. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tarragona sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming hiling ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Tarragona ay tunay na magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagkakaisa at pag-iibigan. Maging dahilan nito na makita ng Santong Espiritong dahilan upang itatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Tarragona. At ang aming panalangin, dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan at tunay na maranasan ng buong Tarragona ang iyong pagsama at pakikiisa. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang fire of revival sa bayan ng Tarragona. Ayan mo dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyari ang mga bayang ito at tunay magtagumpay sila at magkaroon ng kaunlaran ayon sa iyong pangako. Hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong magtagumpay kami, Panginoon, sa pagganap ng tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang patuloy mo na pagkakaloob ng pagsama sa aming mga tagapangulo, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na siyang dumaloy sa aming mga tagapanguna upang sila ay sumunod at ganapin ang iyong dakilang kalooban. We declare the fire of revival. We declare humility. We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga misyonero at yung aming mga OFW na tinawag nyo bilang overseas Filipino witnesses. Ipahintulot nyo, Ama, na maipahayag nilang yung salita ng may kapangyarihan sa mga bansa na iyong pinagdalhan sa kanila. As you also declare your purposes sa mga training agencies, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap sa dakilang kalooban. As you also pray for the fulfillment of your purpose sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand,
Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kapangyarihan mo, lalong-lalo ng pagsama ng iyong Santong Espiritu. We also pray the same sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ikaw po ang magkaloob ng Espiritu ng kaligtasan. As we also pray for Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Ang aming panalangin, ang apoy ng revival sa mga bayan as we declare peace over Israel. Maraming salamat po aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.